Magandang araw sa inyo mga boy. Welcome back ulit sa ating channel. And update lang tayo sa posibleng maging kahinatnan ng Gilas Pilipinas sa kanilang FIBA Asia Cup 2025 campaign, okay, sa Saudi Arabia. So masaklap nga kahapon natalo tayo sa New Zealand sa score na 86-94. Okay. So marami sa inyo nagtatanong kung ano na nga bang mangyayari sa Gilas after ng New Zealand. Okay. So bali meron tayong counting good news mga bayan, no, na posibleng ikatuwa ninyo. Okay, and bad news din, na good news and bad news dito sa posibleng mangyari sa Gilas Pilipinas. So maraming nagtatanong, makakapasok pa ba ang Gilas Pilipinas sa next round hanggang sa quarterfinals matapos matalo sa New Zealand kagabi? Ang sagot dyan mga bay is oo, makakapasok pa tayo sa next round. May chance pa tayo makapasok sa next round. Yun nga lang, magiging ang possible na magiging kapalaran natin sa group natin is either makapasok tayo sa next round or totally out tayo or malaglag tayo sa FIBA Asia Cup competition. Okay? So dahil sa pagkatalong yun sa New Zealand kahapon, alam na natin yung magiging kahinatnan, posibleng kahinatnan ng Gilas Pilipinas. Isa lang is either umabandi tayo sa next round or matanggal tayo sa game. Depende yan sa last game natin kontra dito sa Iraq. Kasi kung nanalo sana tayo kahapon sa New Zealand mga bayan, no, may chance pa sana tayong mag number 1 spot sa Group D para sa automatic quarterfinals berth. Okay, yun nga lang, minalas tayo, kinulong tayo, kinapos, so bagsak tayo ngayon sa third place or out sa FIBA Asia Cup. So kung titingnan natin mabuti yung current na Group D team standings, ang number 1 dito is Chinese Taipei. Although tabla sila ng New Zealand na may parehas na 2-0, umangat lang yung Chinese Taipei mga bayan, no, sa point differential ng mga naging laban nila, kasi puro tambak yung naging laban nila sa Iraq and sa Philippines. And sa New Zealand, dumikit kasi yung Pilipinas sa New Zealand, kaya nag number 2 yung New Zealand. So point differential, lumang yung Chinese Taipei. Pero posible pa namang mabago to, first and second spot, kasi maglalaban ba tong New Zealand at saka Chinese Taipei. And I think magiging close game din to. Okay, itong laban ng Chinese Taipei at New Zealand, kasi dun sa laban kagabi kontra sa Pilipinas, mapapansin nating beatable naman itong New Zealand team na to. Muntik nga nating matalo ng Gilas Pilipinas. Paano pa kaya yung Chinese Taipei na tinalo yung Gilas Pilipinas? So magandang laban to mga bayan, no, itong Chinese Taipei and New Zealand. So eto 50-50 pa, posible yung sinong manalo dito between Chinese Taipei and New Zealand. Pero kung on paper titignan natin, definitely New Zealand yung may chance na manalo kontra sa Chinese Taipei. Pero sa ganda ng nilalaro and pinapakita ng Chinese Taipei ngayon and sa improvement nila, siguradong makakapalag sila sa New Zealand and baka ma-upset nila ang New Zealand at sila pa ang mag number 1 dito sa group natin, sa Group D. So ngayon naman, balik tayo dito sa Pilipinas. So may chance pa tayong makabante mga bayan, no, sa next round. Okay, doon sa knockout stage, sa papasok ng quarterfinals. So mayayari nito is kailangan nating talunin yung Iraq. Okay, kasi tatlong teams yung mananalo or kukunin kada group para umabante sa next round. So yung top 1 dyan, automatic na waiting sa quarterfinals, and yung number 2 and number 3 maglalaban sa crossover match-up ng ibang mga group para sa quarterfinals berth nila. Okay? So ang best scenario natin dito is maging number 3 tayo sa group and pasok tayo sa next round. Pero pag natalo tayo sa Iraq, tayo yung malalaglag, yung Iraq naman yung magda number 3. So medyo 50-50 din, ano, kasi pwede tayong ma-upset ng Iraq. Okay, sa ganda din ang pinakita nila kontra sa New Zealand, although tinambakan sila sa Chinese Taipei, sa pinapakitang inconsistency ng laro ng Gilas ngayon,
hindi natin masasabing 100% kaya nating talunin yung Iraq. Okay? Kasi pwede tayong masilat ng Iraq mga bay, no? Pwede tayong malason dito sa Iraq. Okay? So, hindi tayo pwedeng magpakumpiyansa. Pero kung on paper ang titignan, kaya natin automatic na panalo dapat tayo dito sa Iraq. Okay? So, yan yung mangyayari. Ngayon, kung sakasakaling mag number 3 na tayo, dito na sa knockout stage. So, dito na pumasok yung good news mga bay, no? Hindi ko alam kung good news ba to sa inyo. Kasi, dito sa group, ang ka-crossover kasi natin dito is itong group C. Itong sa grupo ng China, Saudi Arabia, Jordan, and India. So, ito yung current standing nila ngayon mga bay sa Group C. Number 1 yung China with 2-0. Tapos number 2 yung Saudi Arabia. Number 3 yung Jordan. And number 4 yung India. So, kung mapapansin niyo mga bay, nag-number 2 bigla yung Saudi Arabia kasi tinalo nila kahapon yung Jordan. Hindi lang basta-basta tinalo, tinambakan pa nila. Okay, yung Jordan. Okay, and take note, home court to ng Saudi Arabia mga bay, no? Sa Saudi Arabia ginaganap ngayon yung FIBA Asia Cup. So talagang malakas ngayon yung Saudi Arabia. Actually nakadikit nga sila sa China pero sa dulo lang sila nag-stumble kaya lumayo ng kaunti yung China. Pero nakapalag sila sa China mga bay, yung Saudi Arabia. So ngayon, ito yung mangyayari. Since magiging number 3 tayo, okay, most likely magiging number 3 yung position natin sa Group D kung matalo natin yung Iraq. Ang makakalaban natin dito sa crossover sa Group C is either Saudi Arabia or Jordan. So hindi pa kasi fix tong spot sa second and third place. Pwede pang magbago, pwede pang makuha ulit ng Jordan yung number 2 and bumaba sa number 3 yung Saudi Arabia. Pero ang problema kasi dito, ang Jordan mga bay, meron ba silang huling game kontra sa China? And yung Saudi Arabia, ang last game nila is kontra sa India. So kung titignan mo yung dalawang last 2 games and match-up sa Group C, most likely, yung Saudi Arabia yung may malaking chance na manalo and magka 2-1, makakuha ng second place sa Group C. Kasi mas madaling kalaban, may panalo yung India kumpara sa China. Maliban na lang kung ibibigay ng China yung panalo sa Jordan, which is most likely hindi mangyayari yan. So kung nahirapan nga yung Jordan sa Saudi Arabia, paano pa kaya sa China? So kung pagbabasihan natin yung upcoming match schedule ng Saudi Arabia at Jordan, ang may malaking chance na maging number 2 and manalo dun sa mga match-up na yon is yung Saudi Arabia. Kasi madali lang kalaban yung India compare sa China kontra sa Jordan. So, bale, kung mananalo yung Saudi Arabia, ito na yung magiging final na group standing ng Group C sa ka-crossover natin sa Group D. So, basically, ang mga kalaban natin dito is Saudi Arabia. Ayan. Ngayon, ang bad news dito is sila yung mga kalaban natin sa crossover. Pero kung titingnan mo on paper, dapat kaya natin yung Saudi Arabia. Okay? Or mas prefer natin yung Saudi Arabia na makalaban compare sa Jordan. Kung titingnan natin on paper kasi and then sa mga past matches, mas malakas yung Jordan compare sa Saudi Arabia. So, most likely, mas gusto nating makalaban yung mas mahina, which is yung Saudi Arabia kontra sa Jordan. So, pumabor sa atin na Saudi yung mga kalaban. Pero, ang problema kasi dito mga bay, kagaya nga ng sinabi ko kanina, home court to ng Saudi Arabia. So, sa Saudi ginaganap yung FIBA Asia Cup. And most likely talaga magkakaroon ng mga paboran kung sakaling magharap yung Saudi Arabia. No? Mahihirapan yung Gilas Pilipinas dito sa Saudi Arabia dahil unang-una dyan, syempre home court nila to. Syempre may mga advantages yung Saudi Arabia dyan. Sabihin na natin yung mga tawagan, hindi talaga yan papabor. Huwag na mag-expect yung Gilas na papabor yung tawagan sa kanila dahil nga home court to ng Saudi and Saudi yung kalaban nila. So may chance na
50-50 sila dito sa Saudi Arabia na pwede silang masilat. Kasi malakas din yung Saudi Arabia ngayon mga bay, no? Ang laki din ng naging improvement nila. So, hindi rin basta-basta makakasabi ng automatic win yung Gilas Pilipinas dito. So, sa ngayon, kung pagbabasihan natin yung performance ng Saudi and Jordan, dapat mas prefer pa natin siguro yung Jordan na makalaban natin kasi natalo natin sila sa tune-up game. Okay, compare sa Saudi Arabia. Mahirap kalaban yung Saudi Arabia, mga bayan, no? Especially na home court nila. Okay, home court advantage nila. Talagang mahirap yan. Imposibleng matalo pa tayo dito sa Saudi Arabia. Pero kung sakasakali naman na pumasok tayo and matalo natin ng Saudi Arabia, mga bayan, no? Papasok tayo ngayon syempre sa quarterfinals. Okay? Pero, ito po yung bad news dito. Kung sakasakaling pumasok pa tayo sa quarterfinals, ang naghihintay sa atin doon is yung Australia na. Which is yan yung most likely na magsa-champion ulit dito sa FIBA Asia Cup. So, pagdating ng quarterfinals, medyo mahihirapan na tayong manalo sa Australia niyan. Kumbaga, suntok sa buwan na matalo natin yung Australia. Sa New Zealand po nga lang, hirap na hirap tayo. Paano pa kaya sa Australia na sobrang lakas? So, kung papalarin tayo mamabot ng quarterfinals, sigurado hanggang doon na lang tayo. Siguro sa quarterfinals, still a better finish compare sa last FIBA Asia Cup stint natin na hindi tayo na umabot ng quarterfinals. Pero may chance pa rin tayo mga bay, no, na matalo tong Australia. Tinalo nga natin yung Latvia. Okay? So, itong Australia, hindi naman totally yung pinakamalakas sa team yung pinadala nila. So, meron tayong chance okay, na matalo yung Australia. Kahit na counting chance na matalo natin sila, meron pa rin. Okay, so may chance pa rin tayo. So, yun lang yung update natin mga bayano. Sana manalo yung Gilas Pilipinas sa Iraq sa kanilang next game para pasok tayo sa knockout stage kontra sa Saudi Arabia. Maraming salamat sa panonood.